Subukan natin, i-parallel. Meron tayong lumang BMS dito. Yung grade A na battery natin na 120 Ah. Meron tayong ngayong 54%, remaining capacity 65 Ah. At ang current niya ngayon ay 8.8. Ngayon, tong ating bagong BMS na 100 ampere din, ay meron tayong 13.3 volt. Uy, 13 volt lang yung isa. Tapos 96.5 Ah at 98.5%. Ngayon, iparallel natin. Ngayon natin to, negative 9. Ito, 0. Tingnan natin kung i-charge na to o anong mangyari. Hindi ko alam. Tingin ko, mag-share lang siya sa load eh. O kaya paka-charge na rin. Malaman natin kung kaya niya. Ipaparallel lang natin itong ating Anderson connector. 3, 2, 1. Oy, nag-0 yung ating luma. O ba't 4? Negative 4? Ay, hindi. Nagbago isip niya. Tumulong lang siya. Hindi niya sinagot lahat ng load. Negative 5 ampere at negative 3.3 ampere. Pinadalan tayo ni Dali BMS ng bagong Smart BMS. Ang model nito ay 4S 12 volt 100 amps. Meron tayong discharge current na 100 ampere at charge current na 100 ampere. Ang model niya ay R10K. Ayon kay Dali Smart BMS, ang mga model nila ay Type H, Type K, Type M, Type S. Ang pinili ko ay Type K. R10K kasi 4S lang tayo. So, dito kasi tayo papasok sa 3 to 10S. Meron na siyang pre-charge function tsaka built-in parallel module. Sa catalog naman nila, sa Smart BMS, halos lahat merong pre-charge function tsaka built-in parallel module. Ang wala lang yung Type H. So, yung pre-charge function, para maiwasan natin yung starting current na mataas, hindi siya magtitrip. Halimbawa, ang sample nila dyan, nilagay sa electric bike. Pag on yung mabibigla yung sa load natin na capacitor. Sa atin sa naka-solar, pwedeng pag-on natin bigla ng inverter. Hindi na siya mag-error. Tapos yung built-in parallel module, hindi pa ako sigurado dito. Pero ang alam ko kasi, merong parallel module si Dali na hiwalay na tinitinda. So dito naka-built-in na siya. So mas maganda. Ayun yung parang kotse. Ang original na plano ko ay ilagay yan dito sa LiPo 4 ko na inassemble noong June 2021. So, 3 taon na tong battery na to. Naka-Dali Smart BMS to. Yung lumang model. Naka-Bluetooth din. Pero ngayon, yung pinarallel ko siya dito. Ito hindi kasi to naka-Smart BMS. Naka-Dali rin to. Ito yung Dali na hindi Smart BMS. Pero total naman naka-Smart BMS yan. Sa tingin ko dito ko muna ilalagay kasi ito ay hindi to Smart BMS. Pero bago ako kontakin ni Dali para mag-sample ng kanilang BMS, Smart BMS, nakabili na ako ng 100 BMS. Oh. Ito ay under din niya ng Dali. So yung binili ko ay may Wi-Fi tsaka may LCD screen. Pero sa ibang kwento na yan kasi medyo problematic yung mga cell na pinagamitan ko dito. Bumili pa ako ng capacity tester para lang dyan. At 5 cell na ako. Naka 5 cell na ako. Problem yan. Dito muna tayo. I-upgrade natin to ngayon sa ating Smart BMS. Dito ko na lang siya muna ilalagay. Nga pala, ang nilalaman ng box natin, meron niyang 2 manual. Wi-Fi module tsaka Dali BMS. Kasi to 2 module. Ang original na plano ay Bluetooth lang. So, nagpadagdag ako kay Dali ng Wi-Fi kasi syempre, modelo na tayo eh. Ito yung ating R10K na BMS na nakadikit na tong kanyang 2 temperature sensor. Nakasalpak sa NTCA. Meron tayong port ayan o. NTCA UART1 CAN/485. Tapos sa kabila, DIO key UART2 NTCB. Okay, so itong NTCB, pasok din to. Pasok din. Mas maliit na nga pala siya o compact na yung sukat niya. Kung kukumpara natin sa lumang Smart BMS, ito ay 100 ampere. Noon, 2017-2018 model yata to. Tapos ito na yung bagong modelo ngayon.
Tsaka hindi na nakadikit yung wire niya. Meron tayong screwan dito na merong dalawang screw. Meron tayong dalawang power cable para sa B- tsaka P-. So power minus. Ito battery. Ito yung power. Kasi dati yung power, iduduktong natin dito para papunta sa load. So ngayon pwede na tayong, kung nakalags naman yun, pwede na tayong dumiretso dito. Mas maganda. Okay. So ayun yung kanyang power cable. Screw. Ito ay 4.3 inch screen LCD. Tanggal ko na yung plastic. May mga bubble wrap yan. Tapos ito nga yung Bluetooth module tsaka Wi-Fi module. Hindi siya natatanggal oh. Hindi kapares itong Wi-Fi module. Naka micro USB siya. Kapares ng dating Bluetooth module. Nga pala kamakailan lang may nakita ko sa Shopee na Wi-Fi module. So tinanong ko yung sa Shopee na kung pwede yun sa lumang smart BMS ko. Tinanong niya kung may 12 volt port daw yung lumang BMS. 12 volt port dito. So NTC UART lang to. Tapos blanco. Tapos ito monitor to kung hindi ako nagkakamali. Sabi ko walang 12 volt port. Sabi niya hindi daw. Pwede. I-upgrade ko sana. Parehas lang ng connector yung Bluetooth at Wi-Fi module. Kasi Wi-Fi module nga pala may pindutan. Bluetooth wala. So madaling ma-identify. Siyempre mas maganda yung Wi-Fi. Itong Wi-Fi kasi may kasama na siyang Bluetooth. Tapos papasok nga pala to sa UART port natin. Yun, click. UART 1 o kaya UART 2. Walang problema kahit saan. Tapos ito ay cable para sa monitor. Dito yan sa LCD natin. Yun. At pupunta rin to sa UART. Kahit magkabaliktad sila, walang problema. Okay. Tapos ito yung balancing leads natin. Itim, pula, up. 5 wire. 5 wire. Pupunta yan dito. Okay. So yung itim palagi sa main negative natin. Nga pala to meron na siyang ilaw. So makikita natin kung may power. Tapos meron pa isang kable. Ito ay nakalagay dito. RS485 CAN. Tapos may marking yan dito. A, B, CAN L, CAN H. Tsaka AB, GND. O AB ground. So sa tingin ko para to dun sa CAN bus. Tapos syempre papasok yan sa CAN 485. Isa lang import natin ng CAN 485. Yung key tsaka DIO, hindi ko pa alam kung para saan yan eh. Pero may nakita ko sa kanila, heating module. Hindi naman natin kailangan ng heating module sa Pilipinas kasi ang LiPo4 ay mahina sa lamig. So sa malalamig na lugar ginagamit yung heating module para mainitan yung battery. Lagyan ko muna ito ng terminal lugs at ikabit kagad natin dun sa ating battery pack. Malis ka nga muna dyan. Uy, nakadali BMS din yan. 8S 24 volt. Temporary installation. Puro na lang temporary tayo ha. Ilang buwan na. Okay. So ito ay nakaparallel dito sa isang battery pack ko. Ito na naka-smart BMS din. Ayun yung kanyang Bluetooth. Nung nakaraan nga pala, nagtataka ako dito. Hindi ako makakonect sa Bluetooth niya. Tapos, ang bilis malobat. O, ang bilis ma-full charge. Tsaka malobat. So, pinarallel ko to. Ilang buwan na to. Siguro mga 5 months na to o 6 months. Pero nakaparallel sila mga 3 months pa lang ganyan. So, kumunat siya. Tumugal ang charging at discharging. Ngayon nung nakaraan, hindi nga ako makakonect dito sa Bluetooth nito. Nagtataka ako. So, ginawa ko. Binunot ko to. Doon ko na napag-alaman na hinimatay na pala tong BMS nito. Wala siyang power. Nalaman ko kasi nung binunot ko yan, nawalan to ng display, pati yung 12 volt loads ko. Nagamitan ko lang to ng Anderson connector, 60 amps. Kapala check natin ang battery level nito. Ngayon ay gabi na. Meron tayong check natin ang voltage natin. Main negative, tsaka main positive. 13.38 volt. Battery 1. Battery 1 natin nasa kanan.
Yun yung main negative natin. 3.342. Battery 2. 3.342. Battery 3. 3.341. Ang ganda. At battery 4. 3.345. Ito ay naka-active balancer. Itong mga kable na to, punta sa gilid. Okay. I-upgrade na natin yan. Ay, ang bigat. Disconnect muna natin kanyang active balancer. Yun, nawala ng ilaw. Ang pagpapatay ng BMS, bago tayo magkalas, palagi natin uunahin sa balancing cable. Para safe tayo. Okay. Pwede na tayo magkalas. Ito yung sasabi ko yun. Kung nakalagsay, diretso na tayo sa BMS. Check na natin yung kanilang balancing connector. Black lang yung cover nito. Parehas na parehas. Okay. Pero wag na to kasi may active balancer to eh. At lagyan muna natin to ng connector. Palaki yung connector kaya ito. Yun ang available eh. Pwede na to. Assemble na kagad natin. Balik natin tong ating. So ang main negative ko ay ito. B- papunta sa ating BMS. Tapos itong black ay dyan pupunta. Itong smart BMS nga pala natin ay walang active balancer. At pala binalik ko rin yung sa bagay sa kanalang yung ating active balancer. Okay? Tapos yung pangalawang wire o yung pula dito sa ating positive, kahit alin dito. Positive ng cell number 1 natin o kaya negative ng cell number 2. So ito ang cell number 1 natin kasi ito yung main negative natin. Kahit alin dito kasi busbar lang naman yan. Tapos yung pangatlong wire o pangalawang pula ay papunta dito sa positive ng cell number 2 o negative ng cell number 3. Tapos yung pang-apat na wire natin o pangatlo sa pula dito sa positive ng cell number 3 o negative ng cell number 4. Tapos syempre yung last ay dito sa main positive natin. Okay. Isasama natin dyan ang nasa na yun? Positive output natin. Itong akin ay Anderson connector. Positive ito. Okay, sikipan natin. Tanggalin ko muna itong lumang BMS dito. 4S 12 volt. Ito ay ilan to? 30 ampere charge current. 60 ampere discharge current. Hindi siya smart. So ayan na yung ating wiring. Balancing lead. Hinipitan ko lang. Lagyan mo natin ng cover. Kailangan natin ilabas ang ating R10K. R10K na Dali BMS. Nakakabit ng ating sensor, tsaka ang ating Wi-Fi module, ang ating LCD screen, tsaka B negative. Ilalagay natin to dito muna. Gusto ko yung gantong screw kasi pwede natin siyang i-drive ng Phillips screwdriver. Pero dumudulas yan oh. O kaya socket wrench na 10 mm. Tapos dito pupunta ang ating negative sa output. P-negative ba?
B negative sa negative ng battery, P negative sa power sa lalabas. Mamaya ko na ito ilalagay. Okay, so double check lang tayo. Double check, triple check, quadruple check. Reviewing ko lang. Double check, triple check muna tayo. Ulit, ang black ay sa main negative. Ang pula doon. Pangalawang pula dito. Pangatlong pula doon. Panghuling pula dito. Okay. Pangatlong check ko na yun, ha. Double check, triple check tayo. Tapos yung B negative. Nandiyan na rin ang ating temperature sensor. Tsaka itong LCD natin. At ang ating Bluetooth Wi-Fi module. Nasa voltage tayo. Ayun ang ating tester. Lalagay natin to sa negative, P negative, at sa positive. O ito yung main positive natin. 9 point, ay puti ka na. Sorry po. Meron tayong voltahe. 9.5 volts. Alright. Para magka-power yan, ikakabit natin ang ating balancing leads na hindi umabot. Eventually, Salpak natin ito. Dapat tayo ay magkakaroon na ng power. First time isaksak. Dati ko may usok. Check natin ilaw. Tsaka LCD. Yan, umilaw. Umilaw. 50%. Bakit 50%? Hindi ko pala naikabit yung ating tester. 10.5 volts. Tulog. Tulog pa siya. Okay? Ang Wi-Fi module natin ay walang ilaw. Wala. Temperature negative 4. Bakit? Baka gusto niya sa NTCA. Nilagay ko kasi sa NTCB eh. Yun. Ayun, 31. At nagkaroon na tayo ng 13 volt. Hindi pala pwede sa NTCB yung ating temperature sensor. So magloloko. Maka negative 4 siya. Hinahanap ng BMS yung NTCA. Sa NTCB, ba't may B pa? Uy, ang hirap naman ito. Lumipad. Yun, namatay. Pagpindot natin, nabuhay. 50%, buhay na ang ating BMS. Doon lang tayo nagka-error sa temperature sensor. Hawakan ko to. Yun o, tag-32 kagad. 33. Connect tayo sa ating BMS. Ito yung isa kong BMS. Nagbiblink yung ano niya, green na ilaw. Blink. Yun, nag-blink. So ito yung una natin BMS. Ang laki pa pala nito. 100 AH minus 3.9 ampere, 13.2 volt. Ngayon, back tayo. Naka-single cell tayo eh. So dito, ito nalilito ako eh. Dito tayo pipili sa parallel. So noon palagi ko pinipindot yung series. Ang sasaya pala nito, yung kada battery na yan. Ano yan, yung battery pack. So sa parallel tayo. Determine. Ayun o. Ayun yung third. Si third, yun yung nasa 100 BMS ko. Ito ay DL 9136C. Ito, plus lang natin. Tsaka pa-plus natin tong isa. So, tong 32 D3. Ngayon, ang alam ni BMS ay nakaparallel na sila. Ay, dalawa na sila dito. So, nakalagay dito sa ibabaw, 66.5%. Tapos, meron tayong current na negative 3 at ang power ay 47 watt. So, kinocompute niya yung total power, yung state of charge ng dalawang battery pack. Although, hindi pa siya nakaparallel talaga. Dito nakikita niyo na nakaparallel. Ngayon, pag nilagay natin sa series, determine lang natin. Tingnan nyo. Pag inad ko tong dalawang to, dito ako nagkakamali palagi. Nakita niyo yung voltage, 26.5 volt. State of charge, 49.9%. Current,
negative 1.8 ampere at ang power niya ay 47.7 watt. Yun yung load voltage times current lang naman yun, load kaya wattage. So dito tayo sa parallel palagi. Pero ngayon, dito muna ako sa single cell kasi hindi naman sila magkatabi. Ito IC 13 C6. Yun, inad lang natin siya. At ayan yung setting niya. Okay. Voltage difference. Ang ganda 3 millivolts. Tapos 3.31. Ito yung cell number natin. Ito yung number of temperature. Meron din tayong MOSFET temperature sa lumang BMS. Wala yan. Tapos active balance. Wala tayong active balancer. Ang may active balancer ko ay yung C100 balance BMS. Yun yung may built-in na 1 ampere active balancer. Ito wala tong built-in na active balancer. Ano lang to? Passive balancer. Kung hindi ako nagkakamali. Parameters. Kapares lang dati. Single cell volt high protection. 3.65 volt lang tayo dyan. Setup. Ang password natin, default 123456. Yun. Single cell low volt protection. 2.5. Bali meron tayong 4 na battery. Pag nagcha-charging tayo, halimbawa may nakita siyang isang cell na pumalo ng 3.65 volt. Automatic, i-disconnect niya yung charging. Yan yung pinoprotektaan niya yung kada cell. Tapos sa single cell low volt protection naman, pag nagdi-discharge naman tayo, ikakat niya naman yung discharging kung may isang cell na papalo sa 2.5 volt. Kaya mas maganda ang smart BMS kaysa sa non-smart eh. Kasi to, naka-default lang to. Kung nakita nyo kanina, mataas yung default setting niya. So dito, kung mas maselan tayo sa battery natin, kung mas gusto natin tumagal talaga, pwede nga hindi natin paabutin ng 3.65 volt yan eh. Mag-stop charging na. So ako siyasagad ko palagi sa specification. Hindi na ako lumalagpas sa rating o sa specs ng battery. Okay? So some volt high protect. So ito yung total voltage. So ang total voltage natin dapat kang 3.65 yan na kada cell. So apat na series yan. 14.6 lang to. 14.6. Pero kung pagkakalam ko dun sa isang smart BMS ko, hindi ko to ginalaw. Huwag na rin natin to galawin. Kasi naka single cell voltage naman tayo eh. So automatic sa single cell, pag may tumaas dyan, lalagpas tayo ng 14.6 volt dapat. Pero hindi papayag si BMS eh. Kasi pinapanood nyo na yung kada cell eh. Sorry po. So single cell, total voltage yan. Tong low voltage protect. Total voltage, 10 volt din natin to. Kalokohan namang mangyari to eh. 10 volt lang. Setup. Kasi kung halimbawa may nag-collapse na isang cell 2.5 volt, sabihin natin 3 volt pa yung tatlo, di 9 volt pa. Yung isa nag 2.5 volt na, magiging 10.5 volt pa rin yun. So hindi niya maabot yung total low tsaka yung high eh. Kasi magte-trigger yung single cell protection natin. Okay? Differential pressure alarm. Ang pressure, voltage yan, 0.8 volt. Huwag natin galawin yun. Over charge protect 150, over discharge protect 150. 100 ko lang to. At ito ay 100. Setup. Boom. Namatay na yung ating tester. Dito yan sa tab ng protection parameters. Sa susunod na tab, cell characteristic. Ang type of battery natin, LFP/LiPo4. Tama naman. Rated capacity, 30 Ah. So, kung napanood nyo yung nakaraang video natin nung kinapacity test ko to, nasa 120 Ah to. Pero ang nakuha kong capacity sa kanya, yung real capacity niya ay 98 o 99 Ah. Lalagay ko na lang dito ang 98 Ah. Cell reference voltage, 3.2 volt. Sleep waiting time, ito yung problema ko sa kabila palagi. Default sa 3,600 seconds o 1 hour. Ilalagay natin to sa 65,135. Setup. Boom, set successfully. Doon sa lumang BMS, nilalagay ko tong value na to, ayaw. So, susunod natin ay SOC set. So, dito naman, ang diskarte dito, i-fully charge bago iset sa 100%. So, ngayon nasa 49.9 siya. Pwede natin tong sabihin sa kanya, 100. Setup. Ayun, 100% na. Pero sa ngayon, lagay lang natin siya sa 70%. 70% muna. Itatama ko na lang to bukas pag nakapag fully charge tayo. Kung mapu-full charge tayo. Balance, open start voltage.
balance, open start bolt, balance, open different bolt. Okay, wag natin. Collect board setting. Collect board, hindi ko alam to eh. Board 1 cell number. Siguro may kinalaman din yan eh. Dito tayo sa isa. Temperature protection. Pwede tayo mag-adjust. Parameter setting. Device name. Pwede itong palitan. Hindi ka parehas nung lumang BMS. Hindi ko malapalitan ang pangalan. Ito si second setup. Kasi ito ay ang aking second battery pack. Yung isa, si third, pangatlong battery pack yun, nasa 100 BMS yun. Meron tayo ditong heating switch, on, off, data upload switch, discharge switch, charge switch, one click, strong start at BMS software upgrade, alarm data sa baba, restart, factory data reset, zero drip, current calibration, at reset password. Mas maganda kung magpapalit kayo ng password. Dito sa amin, sa lugar namin, parang ako lang naman nakadali. Pero kung halimbawa, nagbuo kayo ng 48 volt pang e-bike. So mas maganda, palitan nyo yung password. Baka ma-hack kayo eh. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang, okay? Ayan, tumaas na yung kanyang ring. Napunta na sa 69.9%, 68.5 AH. Meron tayong total voltage na 13.3 volt. Ilan ba yun dito? 13.4. Okay lang. Teka, back tayo. Nandito tayo sa local monitoring tayo. Dito tayo sa remote monitoring. So, dito naka-login na ako. So, magla-login lang kayo. Magagawa kayo ng account. Email address lang kailangan dito. Tapos, verification galing sa email. Nag-register ako kanina. Hindi ako makapag-register kasi yung niregister ko pala sa 100 balance BMS na account ay ayaw natanggapin dito sa Dali BMS na software na application kasi naka-register na daw yung account ko. So, yung pala, parehas lang. So, nilagin ko na lang dito. So, iba kasi yung ano eh, yung ewan ko ba't hindi ba pa nila tong 100 BMS. Pero ayan o. Ayan si third. Tulala. Yun yung 100 BMS kulay asul. Okay. Tapos, balik tayo kay Smart BMS. Nandito tayo sa Wi-Fi communication. Single cell. Third online. Nakikita niya yung 100 balance. Ito ay pipindutin natin. Umilaw yung yung pala, long press the device to edit. Long press. Wala. Long press tayo dito. Plus, mag-add tayo. Ayun. Wi-Fi device o 4G device. Wi-Fi device. Ayun, si second online. Next step. Ang aking password. Ayun, hindi ko alam. Ano yung password ko? Next step. Device connecting. Discovery device. Connecting device. Yun. Add successfully. Save. Ayun na si second. Buksan natin. May refresh button tayo dito sa gilid. Oy, tinamaan kagad. Ayan. 13.3 volt. 68.5 AH. Ibig sabihin, kahit patayin natin ang Wi-Fi natin, automatic na sa data ako. Refresh ko lang. Naka 4G tayo. Boom. Connected pa rin tayo. Alright. Pero syempre, pag malapit tayo, mas maganda mag-local connection na lang tayo. Ikakabit ko lang to sa gilid, tapos ilalagay ko na yung negative output para dito. Ito. Yan. Teka, pakadumkit. Huwag ka didikit. Patayin ko muna. I-mount ko muna to sa gilid. Ang pagpatay, palagi natin tong bubunutin lang natin to. Okay na yan. So, patay ng BMS yan. Okay. Mount ko lang sa gilid at ikabit na natin. I-parallel natin. Dalawa silang smart BMS. So, mga 1 oras o 2 oras ko na simula tinanggal. Nahuhugutan nyo ng 4 ampere kada oras kasi pinatay ko yung inverter eh. Ngayon, ang mangyayari dyan, mas mababa yung level nun. Tingnan natin kung bibigyan niya to o tutulungan niya lang. Kung mamaya natin i-salpak. Nakikabit na natin ang output. Nasikipan ko na lahat ng tornilyo. Isasalpak na lang ulit to. Ilagay na muna natin sa pwesto niya at iparallel na natin sa kapitbahay. Ito nga pala yung sa 100 BMS. Ito may plastic pa basura na rin Battery LCD lang nakalagay. Ito Dali. Makamukha rin sila ng
Wi-Fi module. Pares may pindutan. Kulay lang na iba. Okay. Anyway, nakakabit na yung ating output. Susunduin lang yan nito. Ipaparallel lang natin yan. Pero hindi ko pa na-energize ang ating BMS. Kabit ko lang yan dito. Ayun. Nagkaroon tayo ng power. Naka-standby. Meron tayong standby. Ang nangyayari kasi, ito, nangyayari, discharging. Pinapower niyan ngayon itong gamit nating camera. Pag nag-charge siya, nakalagay dito, CHG. Pag nagdi-discharge siya, discharging. Ngayon ko lang nakita yung standby. Okay? 70% dahil sinet natin sa 70%. Yung dalawang sensor, nilagay ko doon sa pagitan ng mga battery o cell. Tinaypan ko lang doon. Okay? So ngayon, naka-standby siya. Buhay na yan. Ipaparallel na lang natin itong dalawa. Buksan muna natin ang dalawang application. Ayan. Nakakonect na tayo sa ating lumang LiPo4 na nakalumang BMS. Ito yan. Naka-screen record tayo. Lagay na lang natin sa screen. Tapos, etong pinangalanan natin second ay naka-screen record na rin tayo. So dito sa isang BMS natin, sa luma, meron tayong negative 4.7 ampere. So ngayon, i-connect natin to. So sabi ni Dali, meron tayong built-in parallel module. Ang ibig sabihin daw nun, pag nag-parallel tayo, minimize na muna yung o ika-current limiting niya muna. Pero para sa safety, punta tayo sa parameter setting, i-off natin tong charge switch. Lagyan natin ang password natin. Determine. Ang determine ay okay sa kanila yon. At i-off din natin ang discharge switch. Determine din natin. Yan. So, naka-off na tayo. So, pag selpak natin to, ang mangyayari, baliwala. So, kung meron tayong malakas o bigla ang surge, ayun, tumumba. So, kung meron tayong bigla ang surge, kung malaki diferensya ng voltahe, sa ngayon, itong smart BMS natin na luma ay 13.2 volt, siya ay 13.3. Hindi tayo mabibigla sa connector, walang spark. Nung nakaraan, nung lumang BMS pa to, 2 beses ko na pinarallel yan. Unang-una, natakot ako. Piyantay ko talaga yung voltahe nila. Pangalawa, kinarge ko siya. So, lobat to. May karga yun. Pinarallel ko sila. Pumalo ako ng 30 amps noon. Pero ngayon, i-on muna natin ang charge switch. So kung titingnan natin, mas mataas to 13.3 volt. Itong smart BMS natin ay 13.2 lang. So sa mga tuwid, pag inon natin itong charge switch, walang mangyayari. So naka-standby pa rin tayo. Kita ba? Standby pa rin. Ngayon, pag inon natin itong discharge switch, determine natin, magdi-discharge na yan. Yun, 1.3. So, ibig sabihin, bumaba tong isa natin, balik tayo sa status display, nagdi-discharge siya. So, tumulong siya dun sa 4 amps na load. Pero makikita natin ang pagkakaiba nila. Oh. Yan ang pagkakaiba. Mas malakas talaga yung battery na yun. So, ang nangyayari, kanya-kanya silang BMS, walang problema. Yan ang nangyayari. Oh. Ngayon, ganito gawin natin ha. Punta tayo dito sa lumang BMS. I-off ko tong discharge switch nito. Naka-default pa rin to. Bulaklakan yung keyboard nito ah. Determine. Boom. Sa kanya napunta lahat ng load. 4.3 ampere. Bubuksan ko na lang ang inverter. Naka-on ang inverter, nag 5.4 ampere tayo. Lalagyan ko ng load ang ating inverter. 6 amps.
Bubukas lang ako ng mga ilaw muna. Ilan ang amperahe? Nagbukas ako ng mga load. 13 amps. Yung isang BMS natin, 0 ampere. Okay, ngayon on natin ulit yung discharge switch nito. Hati sila. Naging 2 amps lang kanya, oh. 10 amps doon sa isa. Ampere. Buksan ko yung electric pa malakas-lakas. Ayun, nagbukas ako ng electric pan doon sa malayong lugar. Kaya, ito ngayon ko lang to nakita. Kaya pala, nung nakaraan, tong lumang BMS o yung naka-smart BMS ay nag-trip. So, maaaring na-discarga yun. Pero hindi naputol yung cycle ko kasi sinalo nito. Yung load, baliwala. No? Kaya niya rin naman saluhin yung load eh. Kasi ito ay nasa 98 AH nung tinest ko. Etong isa ay nasa 117 AH. 14 tsaka 4. Konti magbigay to. So, iniisip ko to kasi dahil sa, ang tawag dito, internal resistance ng battery na to. O di kaya, connector to, pumunta yan dito, pumunta yan doon sa, dyan, sa Anderson connector na yan. Tapos, kasi yung BMS, maraming output tong ano ko eh, tong unang build ko na to eh. Umoutput yan dito sa matabang kable, naka-Anderson connector din. Pumunta sa breaker, pumunta sa inverter. Tapos, yung mga 12 volts load nandito lahat. Nandito rin yung ano ko, yung aking connector papunta dito. Iniisip ko talaga itong dalawang to pagsamahin na lang eh. Sa tingin ko pwede, gagawin ko itong 200 AH. Tapos, so, kasi wala pang 100 AH yung dalawang yan eh. Pero rated 120. Naku po. Kakamura. Ayan, napapamura tayo. Maganda talaga tong grade A. Ang problema dito kay Solar Bright, palagi walang supply. Ngayon, naglipa na yung mga murang LiPo4, pero parang old stock. Pero nagagamit naman. Pero syempre, dahil nga mura, ayan ang kinakalabasan. Okay, patayin ko muna yung load ko. So, ayan. Ayan lang yung typical na load ko. Nasa 5 amps tayo ngayon kasi buhay pa rin yung inverter pero naka-standby lang. Yan yung typical na load. Papatayin ko pa rin itong inverter para bukas makapag-charge tayo. Kailangan ko itong maiset sa full charge para maitama natin yung state of charge ng battery. Kailangan ma-full charge ng SRNE yan. So, SRNE tsaka itong LA-Joy na 400 watts. Tulong yan sila sa pag-charge ng dalawang yan. Okay, balikan na lang natin to pag na-full charge na. Pwede rin naman, lalagay ko sa parameter nito, ang discharge switch natin ay i-off ko. Yan. So, tatanggap siya ng charge, pero hindi siya magdi-discharge para ma-pull lang siya. Kung tama ang theory ko, sa internal resistance yan. Kaya mas uunahin niya ng battery. Pero abangan na lang natin, balikan na lang natin to. Alright, good morning. Alas 10 na ng umaga. Blink siya, oh. Meron tayong 92%. Ito yung sa taas natin. At ito ay 69%. 12 tsaka 6 ampere. Ang charging current natin, 14.9. Ito ay 6. So, nasa 20 amps yan. Pero pumapasok sa atin, nasa 18 lang. So, yung sumobrang amperahe ay nasa mga load. Patay pa rin ang kanyang discharge switch. Patay pa rin ang discharge switch natin. Alright, balikan na lang natin ito hanggang ma-pull. Bago isa-set natin to sa 100%. Yan. 13 ampere nakita ko. Ang problema,
Tinulugan na naman ako nung isa. 82% na siya, oh. 80 AH. Ayan, nag-9 na lang. Ang ating balance voltage ay 26 millivolts. So, dito sa SRNA, naka-full charge na siya. So, yung papasok dito na 9 ampere, doon yung pumapasok sa ating second battery pack. Ito, malamang to, napupunta to sa load. Okay. Ibig sabihin, tong si grade A natin ay full charge. Ang problema, nakunik ako sa Bluetooth niya. Tinulugan na naman ako. Ang ingay nung ano ko. Ayan, humahapit ang ating grid tie inverter. Kaya hindi ko binubuksan tong off-grid ko kasi tingnan nyo ang konsumo ko sa Meralco. 10 watts. So, pag binuksan ko yung inverter, off-grid, yung grid tie ko, magpapahinga lang yan. Hinayaan ko na kay grid tie ang bola. Kaya, mas okay kung ipaparallel ko rin to, mapupuno silang tatlo. Sa gabi, marami akong, pag kagat ng hapon, pwede ko nang i-on ang off-grid ko. Ayan o, nag 7 amps na lang siya. So, hintayin ko lang to mag-zero. Kusang mag-zero yan, either mag-error yung BMS na merong mag-high voltage. Ngayon, ang cell voltage natin ay 3.5 na. 3.599 ang pinakamataas, 3.511 ang pinakamababa. Meron tayong voltage difference na 51 millivolt. 54, tumataas na. Tataas na yan. Wala yung active balancer natin. Hindi ko nabet. Nandun siya sa gilid pero walang wire. Obserbahan ko muna to. 14.1 volt na. Tingnan natin. Ayan, nag-80 millivolt na siya. Mapupuno na yan. Ang oras natin ngayon ay anong oras na ba? 11 pa lang ng umaga. I like it. Ang discharge MOSFET niyan ay nakapatay pa rin. Ang discharge switch o discharge MOSFET niya. Kahit i-on natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi na siya mag-discharge kasi yung solar na ang sumasagot sa mga load natin. Hindi magbabago yan. Nasa charging mode pa rin yan. Charging mode pa rin. Ano, makalaga yun. Charge. Pababa ng pababa. Kasi kusang nang magre-resist yung battery. Regardless sa nilagay nating state of charge. Kusang magre-resist yan habang napo-full charge yan. Kaya kahit lagay nating 0% yan, hindi yan magpo-full charge. Subukan natin. Cell characteristic. State of charge. Set natin sa 0%. Setup. Ba? Nahingi ka na naman ah. Demanding ka. Yan. O, 0% siya. Pero yung voltage niya, hindi pa rin, o yung current niya. Kung 0 yan, dapat tatanggapin lahat ni BMS. Yung, fully open yung switch natin, hindi niya matutrottle. Hindi niya naman natutrottle talaga yun. On-off lang siya. Yun. Ayun, nag 100% kusa. Tumigil na. Set na natin to sa SOC set. 100% setup. So, ayan ang ating 100%. Tapos, ayan, 0 ampere, 100%, 98 AH. Yun, nag 114 millivolts tayo. Nagkaroon tayo ng status information. Cell voltage ay level 2. So, meron yung level 1 tsaka level 2. Tapos, alin dyan? Makikita natin yan dito. Sa parameter. Ito yung, hanapin natin yung alarm data reporting. Ito, escalation natin to. Ayan, ang 10-11, low level 3 volt, high voltage. Ba't nag-low level to? Umalis, nag-disappear. Nga pala, mas madali itong makita kung i-mail natin sa email natin. Lalabas to. Ito, napansin ko nakaraan eh. Sasend ko to sa email upload. Ilagay lang natin email address natin, si Dali mag-i-email yan. Yan, send lang natin yan at nag-send na yan si Dali. Buksan natin. Ayan. Problema ngayon, full charge na tayo. Wala nang pupunta ng battery natin, alas 11 pa lang. Ang gagawin ko dyan ngayon, i-charge ko to sa third. Sa third ay mapupuno rin pala to.
Ay, nako. Kinalas ko siya sa oh. Tapos, tingnan nyo yung status ngayon. Itong si grade A natin, 55% na lang. Nakabukas ang ating inverter dahil gabi na. Kargado yan. Tapos, hinayaan ko siyang ma-discharge para subukan natin ng hindi pinapatay yung unsafe na paraan. Yung kaparehas ng ginawa natin dun sa hindi pa siya smart BMS. Tapos, nasa 54% sa akin. Meron negative 9 ampere lang naman. Tapos, ito nga pala. May natuklasan ako. Pag pinindot tong Wi-Fi module, nailaw yung monitor. Tapos, wala nang standby oh. Nung kanina, meron siyang standby o kahapon pa yon. Ngayon, pag itong pindutan na to ay diniinan ko, long press, yun, magkakaroon siya ng standby. Ang mangyayari dyan, hindi na siya mamamatay itong screen na to. Kaya nagtataka ako kahapon pa eh. Sabi ko, baka may nagalaw ako. Yung pala hindi. Tapos, yung si Bluetooth ay natutulog pa rin. Ngayon, sa lumang BMS, dito, ang setting 15,300 dahil yung isa sa kanya hindi nagana. Hindi ko parang alam kung effective pero sa ngayon hindi niya pa ako tutulugan eh. Tapos, etong sinet natin kanina dito kay second ay mali pala ako ng digit. Hindi pala 65135. Siya pala ay 65535. 65535. Setup. Tama lang natin. Sana hindi na siya matulog. Kasi kung nagtitipid tayo sa battery, sa mga halimbawa mga electric bike, mas maganda talaga nag-i-sleep, syempre. Okay? So yun lang ang ating correction. Ngayon, subukan natin, i-parallel. Meron tayong lumang BMS dito. Yung grade A na battery natin na 120 AH. Meron tayong ngayong 54%, remaining capacity 65 AH. At ang current niya ngayon ay 8.8. Ngayon, tong ating bagong BMS na 100 ampere din ay meron tayong 13.3 volt. Uy, 13 volt lang yung isa. Tapos 96.5 AH at 98.5%. Ngayon, iparallel natin. Ngayon natin to negative 9. Ito 0. Tingnan natin kung i-charge na to o anong mangyari. Hindi ko alam. Tingin ko, mag-share lang siya sa load eh. O kaya paka-i-charge na rin. Malaman natin kung kaya niya. So, ipaparallel lang natin itong ating Anderson connector. 3, 2, 1. Oy, nag-zero yung ating luma. O ba't 4? Negative 4? Ay, hindi. Nagbago isip niya. Tumulong lang siya. Hindi niya sinagot lahat ng load. Negative 5 ampere at negative 3.3 ampere. Safe pa rin. Siguro wag lang talaga masyadong mataas yung load. Kapares nung ginawa ko yung 30 plus ampere. Tsaka mukhang nag-trigger yung on natin ha. Hindi ko sigurado kasi ano to eh, lumang BMS tsaka bagong BMS eh. Pero isa lang mas sigurado ko. May kinalaman talaga dito ang battery internal resistance. Kasi nung nakaraan, iniisip ko, kaya mababa bigay nitong battery pack na to. Dahil 60 ampere lang to. Walang kanalaman yung 60 ampere. Ngayon, pares na sila 100 ampere. Ganun pa rin siya magbigay eh. So, sa battery na yan, sa battery chemistry, ganyan. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. At sana nagustuhan nyo itong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan tayo pwedeng bumili ng Dali BMS na 2024 model R10K. So, kung kailangan nyo ng mas mataas na amperahe, mas malaki yung battery pack nyo, makikita naman yan natin sa website nila, yung ibang model na yan. Ito, wala siyang standby oh. Wala oh, hindi rin nagre-react sa pindot. Parang may pagkakaiba talaga sila. Pero, sa inis ko, tinanggal ko to kanina. Tapos si third, may Bluetooth pa rin. Doon ko natuklasan. Ito pala ay may built-in Bluetooth. May Bluetooth ID. Nakikita pa rin si third sa Bluetooth. Kahit tinanggal ko yung Bluetooth Wi-Fi module na yan.